Motau Tua, iiwan na ba sa Marso ang SMB? Or muling pipirma ng contract extension pero walang kasiguraduhan kung ito'y mananatili dito or matetrade? At Coach Tim Cone may update sa kanyang Ginebra bigman na si Isaac Go. At Barangay Ginebra nagkakaamuyan ng araw. At isa ito sa malaking factor ngayon na nangyayari kontra dito sa Meralco. At NBA player na si Jimmy Butler tuluyan ang napunta sa GSW. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At dito tayo. Naganap na ang bakbakan sa Game 1 ng Best of 3 series ng quarterfinals na ito, Ginebra kontra Meralco. Na kung sa larong ito nakuha ng Ginebra ang panalo sa final score na 192, na kung sa tinanghal pa na best player of the game dito ay itong si Scottie Thompson na kumamada ng 23 points, 7 rebounds, 6 assists, 4 steal at may kasama pa nga pong 1 block. Bukod dyan laking bagay din ang ginawa nitong sila Ginebra resident import Justin Brownlee na kumamada ng 23 points and 9 rebounds, while Japet and Ron J added 19 and 14 points respectively. So ayon nga sa mga naging pahayag or ilang naging pahayag nitong si Scottie batay sa pagkakaintindi natin, credit po. It was really a tough game nga raw po dahil na nga raw sa yung Meralco magaling dumipensa sa team. At they made it difficult nga raw to execute sa kanilang plays at yung challenge nga raw sa kanila if we can stay disciplined sa kanilang execution. So kumbaga yung tinutukoy ni Scottie rito yung players raw talaga ng Meralco, yung tapang nila. At sa tingin nga raw niya kailangan nilang mas galingan pa lalo na sa kanilang rebounds dahil siguradong mas magiging matinding araw yung game 2 nila dahil alam nga raw nila kung ano ang pwedeng or kayang gawin ng Meralco sa kanila. So sigurado magiging kaabang-abang ang game 2 ng quarterfinals na ito dahil possible kung physical nga yun nangyayari sa game 1 mas possible mas maging physical pa ang mangyayari dito sa game 2. Kaya naman abangan natin sa Biyernes ang susunod na laban nilang ito. Trade alert muna tayo sa mundo ng NBA. So tuluyan ang na-trade patungong Golden State Warriors si Jimmy Butler ayon dito sa naging report nitong si Shams Charania ayon sa ESPN. So batay sa nakapaloob rito na finalize na nga raw po ang deal na kung saan ibibigay ng Miami Heat si Jimmy Butler sa Golden State Warriors for Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson and protected first round pick. So batay sa ilang report nating mga nabasa, kaya pala tuluyan ding binitawan ng Heat ang nasabing manlalaro dahil na rin sa ilang naging suspension nito due to issues with the team. Kaya naman ngayon nasa Golden State na itong si Butler, magiging bago na ang kanyang mga makakasama dito na kung saan magiging katandem niya rito ang tulad nila Stephen Curry, Buddy Hield, Draymond Green at iba pa. So counting background check lang na muna tayo bago matrade si Butler sa GSW. Siya lang naman nag-average ng 17 points per game, 5.2 rebounds per game, and 4.8 assists per game this season so far. Hindi lang isa pala ang nagkaka-interest sa bigman ng SMB na si Motau Tua na siyang inaabangan pala sa pagdating ng expiry contract niya para maging unrestricted free agent. Pero bukod dyan, may kumakalat nga na balita mula sa kilalang legit na sports writer dito sa ating bansa gaya ni Sir Snow Badwa na ayon sa update niya, credit po, Kuliglig told me that the San Miguel Beermen want to renew contract of Motau Tua for a year. Then the plan is to trade him to Terra Firma Jeep for Luis Angalang and Kenmark Carino. Then the Jeep will be sold to a new owner, Lock, Stock, and Barrel. Problem now is Blackwater and Lex and Phoenix are said to be eyeing the 6'7" switch shooting big man who will become an unrestricted free agent this coming March. So para sa atin bilang opinion natin dito
kung papipirmahin at ite-trade lang din naman si Moala Tautua, kung tayo yung nasa sa katayuan ni Mo, mas pipiliin lang natin pumirma na lang sa offer ng ibang koponan. Malay natin magkaroon ng magandang offer ang gaya ng NLEX, Blackwater, or Phoenix na siyang tinitingnan din naman siya pag ito'y naging UFA na. So at least, magagamit mo yung karapatan mo sa PBA bilang UFA at baka pa mas bumalik ka sa dati mong position na frontrunner bigman. Hindi gaya sa SMB na backup ka lang. Sa SMB nga, si Mo bilang backup pa nitong si Junmar, he averaged this conference ng 6.09 points per game, 2.55 rebounds per game, and 1.00 assists per game. So, mababa yan kumpara kung tutuusin sa dati niyang average nung starter pa siya sa ibang koponan. Pero syempre, nakakayumutaw-tuwa pa rin naman dyan ang final decision. Syempre, papasok siya sa UFA Pero sa kabilang banda naman, kung titingnan naman natin, halimbawa yung maging senaryo dun sa kabila, yung pipirma muli siya ng contract extension, tapos mate-trade kay Ken Mark and Luis Angalang. So laking panalo ng SMB sa trade na yan kung magkataon, para sa opinion natin Dahil unang-una, yung halimbawang makakapalit ni Mo na si Louie and Carino, mga bata pa nga yan. Bukod dyan etong si Louie Sangalang, nag-average nga ngayong conference ng 12.17 points per game, 4.17 rebounds per game, and 1.83 assists per game. Si Ken Mark Carino naman, he averaged 7 points per game, 4 rebounds per game, and 0.33 assists per game. So, mas malaki sa average ni Mo Tautua yan. Karagdagan pa dyan, may edad na rin itong si Mo dahil 35 na nga ito. So, bagamat malakas pa at magaling, pero ilang taon na lang din naman ang maitatagal niya sa liga dahil one of veteran big man nga rin yan dito sa PBA So about sa nabasa natin ito kaabang-abang ito lalo pat ganon yung possible mangyari kung magkataon. Yung sa atin o sa akin nagbigay lang naman tayo ng kaunting reaksyon at opinion about sa nabasa natin ito. Pero kayo, ano ang opinion nyo? At tumungo naman tayo dito sa update sa PBA. Bad news naman ito para sa Barangay Ginebra dahil sa pinakabagong lumabas na balita sa kanilang big man na si Isaac Go, na kung sa ay batay nga sa ilang mga update dito ay possible abutin ng 6 months na mawawala sa Ginebra si Isaac Go matapos nga raw nito di umano sumailalim sa operasyon sa tuhod, na kung sa ay nilinaw yan ni Coach Tim Cone at inihayag na ayon sa kanya, Isaac is now on our injured list. He just had surgery and will be out at least 6 months. So yun, para sa mga magtatanong, kamusta na nga ba si Isaac Go? Ang sagot niya po dyan, ito, dumaan pala sa operasyon si Isaac Go. Ito'y matapos na mapunit ang ACL sa kanyang tuhod o sa kanyang kanang tuhod. At inaasahang sasalang sa rehab si Isaac Go sa loob ng 6 na buwan. So dito tayo sa kampo ng Ginebra. Magandang balita para sa Ginebra dahil nakuha nga agad nila ang Game 1 sa Best of 3 quarterfinals kontra Meralco. So alam nyo bang sa pagkakapanalo pa lang ito ng Ginebra may mahalagang dahilan na siyang inamin ni Scottie Thompson sa naging kanyang interview nung nakaraan na siyang naging susi nila para manalo. Na kung sa ayon nga sa pagkakaintindi natin sa nabanggit nitong si Scottie, inamin nga ni Scottie na nagkaamuyan na nga raw po sila ng mga bago niyang teammates at nakakabuo na nga po sila ng magandang chemistry sa team. At malaking bagay nga raw ito sa kanila para may execute nila ng maigi yung kanilang game, especially pag gagamitan nga raw sila ng matinding depensa ng Meralco. So kaya naman pala ganito na lamang din ngayon ang nagagawa ng Ginebra Ang bilis nila mag-adjust dahil sa kanilang nabuong chemistry at nabubuo pang chemistry. At ito na nga rin talaga yung kanilang nagiging susi para sa magandang panalo. So sa game 2 ng quarterfinals na ito, muli nating makikita mamaya ito kung paano sila magkakaamuyan muli sa laro. Dahil alam naman natin for sure mag-a-adjust itong Meralco matapos nilang matalo sa Game 1. So abangan natin mamaya ang laro nila alas 5 ng hapon, Ginebra versus Meralco sa quarterfinals ng 49 season ng PBA Commissioner's Cup.